We are on the road. Parayan tingin ko sa mga magagandang tanawin na aming nadaraanan. For sure, I will miss Maldives Island. Lumingon ako kay Carter na busy kakatipa ng keyboard ng kanyang laptop. Can I open the window? Tanong ko rito. Nag-angat to ng paningin sa akin. Yes, you can. Thank you. Umarap muli ako sa bintana ng kotse. Tsaka ko yun unti-unting binuksan. Nadama ko agad sa aking ilong ang preskong hangin na nagmumula sa buong karagatan na nakapalibot sa buong lugar. Napapapikit din ako dahil sa sarap ng pakiramdam na malapit ako sa green nature. The Maldives offers very clean surroundings such as seawater, a healthy atmosphere, and very wonderful trees anywhere. When you were on that island, you can really enjoy your peace of mind. Yun talaga ang pinaka namimiss ko sa lahat. For sure you will miss the island. Napadilat ako sa aking mata at nilingon ito. Yeah, that's for sure. He shrugged. Wala ka bang balak puntahan muna bago tayo umuwi? Are you sure that you will grant it kung meron man? Tumango ito. Well, what do you think? I smiled a bit. Then okay. Gusto ko sana muna mag-crave ng mga seafood sa isang restaurant na paborito kong kainan. Then dun tayo, para matikman ko rin ang kanilang masasarap na klase ng seafood na pinagnanasaan mo. Namilog ang mga mata ko at lumawig ang ngiti ko sa aking labi. Really? Tumango ito at ngumiti. Yeah. Yes. Oh, thank you so much, Carter. Matapos ko sabihin sa driver ng kotse ang address ng seafood restaurant, lumiko nga agad ito at tinungo namin ang di pa kalayo ang lugar na iyon. I was smiling. I am grateful kahit pa medyo mabigat sa dibdib ko na tuluyang lisanin ang lugar na 2 taon ko ring naging tahanan. We're here. Wika ko nang tuluyan ko ng masilayan ang Seashells Art Restaurant. It looks interesting. Wika ng katabi ko habang pinagmamasdan ang lugar. Yes, the place and their food are very interesting. Half Pinoy ang may-ari niyan at halos lahat ng empleyado mga Pinoy din. Dinarayo to ng mga banyaga dahil sa sarap ng mga inihahain nila. At kapag matikman mo, tiyak, babalik-balikan mo to. Okay, let's see. Tara na. Dahil sa sobrang saya at excitement, naihila ko pa ang braso nito. Tumikhim ako dahil kahit ako nagulat sa ginawa ko. Sorry, I'm just excited. Nahiya akong bigla. It's okay. Sabay kaming lumabas ng kotse. Nagtataka sa akin si Carter kung ba't kinato ko ang driver window. Inaaya ko kasi ang driver na sumalo sa amin, but he just refused my invitation. Tara na sa loob. Tumango lamang to sa akin. Pagkakita sa akin ng mga crew na nagsingiti ang mga ito, saka ako binati at ang kasama ko. Those staffs already know me. Alam kasi nilang lagi akong nandoon at alam din nila pure Filipina ako. Nakakatawa dahil ang ganda ng mga approach nila sa mga katulad kong customers, like the employees of Jewelry Resort. Filipinos are truly amazing and kind, kaya halos lahat ng may-ari ng business field doon nag-hire ng mga Pinoy. Hello, Ma'am Olivia. Sir, I'm glad to assist your order. Wika ng isang nakangiti na waiter. Thanks. Let me try all your bestseller kinds of seafood here. Sabi nito na ikinalaki ng mga mata ko. Huy, ang dami nun. Sabi ko rito at saka tumingin sa waiter. First 5 of your bestseller foods and please, 1 piece of your sizzling squid and then pineapple juice. That's all, ma'am? Yes. Okay, ma'am, sir. Kindly wait for your order within 5 to 10 minutes. Sabi nito at saka umalis na sa aming harapan. Humarap ako kay Carter at bigla akong may naalala. Oh, nangunot ang noon nito. Nakalimutan ko. Kailangan kong umuwi ng mabilis para sa ilang mahalagang meeting. Hala, nawala sa isip ko. Napatampi ako sa aking noo at napakagatlabi. Don't worry about it, Olivia. Paano na ngayon yan? Di ba kailangan ka ron? Baka mali tayo. I already informed them to cancel the meetings. May bukas pa naman. Sagot nito. Seryoso ka? He smiled a bit. Of course. At may intindihan din ni Dad kung bakit kailangan kong kanselahin yon. Alam niyang nandito ako to fix some problem. Okay. Napapatango ako. Wait. Kanina sa resort may sinabi yung boss ko. Kumulot ang noo nito. Ikaw ba yung tinutukoy niyang secret business partner sa jewelry resort? Yes, but it was my father, not me. I'm here because he sent me here for some business papers. Okay. Napapatango naman ako.
Kaya pala last month nakita kita roon. If you remember, ikaw yung nakabungguan ko sa Julie Restaurant? Yes, I remember that day. And as I remember, your girlfriend is also there. Alam mo bang tinarayan ako ng girlfriend mo na yon? Di ko napigilan na sabihin yon dahil totoo naman. My girlfriend? Nakakunot noon itong wika. Yes, your girlfriend. Hindi ko makakalimutan ng araw na yon dahil ang daming reklamo ng kasintahan mo about my cruise and facilities. Kahit ako'y nireklamuhan niya. Walang biro. Ngunit kasama siya sa isa sa aming mga customer na gumawa ng ganong uri ng reklamo. Natatawa pa ako habang kinukwento yon dito. Tumaas ang gilid ng labi nito. Ah, okay. Now I know why she's acting weird that time. Ayoko sanang sabihin to pero may pagkamalditang girlfriend mo. Well, lahat naman kaming mga babae may kanya-kanyang pag-uugali. Tumango lamang ito. I rolled my eyes. Ang dami kong nasabi pero siya, halos isang salita lang sinagot sa akin. Tumahimik na kami nang dumating na ang waiter upang ihain ang mga pagkain namin sa lamesa. Bigla akong natakam sa inilapag nitong butter garlic seafood with Cajun sauce, special grilled salmon, sizzling squid, deep-fried lobster tails, and spicy seafood noodles. They also offered kilawing salmon para tanggal umay, and one pitcher of pineapple fresh juice and water. Anything you need, ma'am and sir? Yes, tugon ko sa waiter. Please pakidalhan ng pack lunch and water ang driver ng kotse na yon. Tinuro ko rito ang kotseng nakaparada sa ilalim ng malagong puno. Okay, ma'am. Anything, sir? Umiling lang dito si Carter bilang tugon. Wow! Seafood mukbang is real. Come on, let's start now. Sabi ko rito habang itinatali ang aking buhok. Nilantakan ko kaagad ang sizzling squid na pinakapaborito ko sa lahat. I know Carter is looking in my direction while craving. Wala akong pakialam kung sasabihan niyang matakaw ako. Basta ako, kakain ng walang arte at walang pakialam sa paligid. Hindi na ako nagulat pa. Nung pagdating namin sa airport ng Maldives Island, naroon at nakanda ang private plane na sasakyan namin sa pag-uwi. Is it your plane? Tanong ko rito nang huminto ang kotse mismo sa tabi noon. Tumango ito. Let's go. Magkasabay kaming bumaba ng kotse. Ang driver naman nilabas ang aking mga bagahe upang ipasok sa loob ng plane. When we're going to the stairs of the plane, may biglang tumunog na cellular phone ito. Go on and answer your phone. Tumango ito at tumayo ng bahagya sa akin. I embraced myself. Tumingin ako sa buong paligid na naturang paliparan hanggang sa napunta ang mga mata ko sa direksyon niya. Nakita ko medyo nakangiti siya habang nagsasalita sa kabilang linya. I wonder kung sino yung kausap niya. Inalis ko kaagad ang pagkakasulyap ko dito nang bigla na lang itong lumingon sa direksyon ko. Ano ba yan? Lagi niya lang ako nahuhuling nakatingin sa kanya. Shit! Bumuntong hininga na lamang ako at sinulyapan muli ang buong kapaligiran ko. Olivia? Ha? Napalingon muli ako rito. I said let's go. Sige. Lumapit ako sa kinatatayuan nito na nasa paanan ng hagdan ng eroplano nito. Nauna akong pumakyat at ito na may sumunod sa aking hakbang. When I am finally inside the plane, nakita ko may isang stewardess na lalaki ang siyang nakangiti na sumalubong sa amin. Naroon din ang piloto at nakipagkamay pa ito kay Carter. After Carter introduced me to them, ay tuluyan na nga kaming pumasok sa loob. The pilot also returned to his post. Where do you want to occupy? Tanong ni Carter sa akin pagkapasok namin sa loob. I like to sit beside the window. Gusto ko kasing makita ang tanawin sa buong isla. Okay, go ahead. Tugon ito sa akin. Umupo ako at sumunod naman ito sa tabi ko. The pilot immediately announced to fasten our seat dahil lang sandali lang maglalakbay na kami sa himpapawid. Thank you, sabi ko nang humarap dito. Welcome, seryoso nitong sagot. Tahimik kaming pareho na nagsimula ng panda rin ng piloto, ang plane na iyon. I feel awkward. Ako kasi ang klase ng taong tahimik lang. At kung may kasama naman akong sobrang tahimik, nakakaramdam ako ng pagkailang. All I did is to gaze at the clouds outside the window. Ganon din sa pawang maliit na isla na animoy nakalutang lang at napapalibutan ng malaking karagatan. Dahil sa magandang tanawin na aking natatanaw, napagpasyan kong ilabas ang aking cellphone upang kunan ng magandang mula sa himpapawid. I enjoyed myself doing that for a while. Nabigla akong napalingon sa aking katabi.
Napaayos ako ng upo at napapangiti ng bahagya dito. Oh, sorry. Mahilig kasi akong kumuha ng mga larawan, lalo na kung fresh nature. It's fine. Go ahead. Tapos na. I think hindi pa. Wika nito na ipinagtaka ko. Tapos na nga. Well, napanganga ako nang kinuha niya sa kamay ko ang cellphone ko. Hindi pa. Hindi ko ubod akalain ang pagdikit nito sa akin at tinarap sa aming dalawa ang front camera ng cellphone ko. Humirap to sa akin at nakangiti. Close your mouth and smile with me in the camera. Tinikom pa nito ang bibig ko. Smile, Olivia? Bahagya lang akong ngumiti. Iyon ay dahil mas bumabagabag sa akin kung bakit ito yon ginagawa. Ang paghablot ng cellphone ko at kumuha ng litrato naming dalawa. Your phone. Napatingin ako sa iniaabot ito sa akin. Okay. Inabot ko iyon. Pinasok ko agad sa loob ng bag ko. Hey, alam ba ng boyfriend mo na ngayon ang pagbabalik mo sa Pilipinas kasama ako? Nangunot ang noo ko sa tanong niyang iyon. Ha? Your boyfriend? Oo. Alam naman niya na pauwi na ako ngayon. He also knows it's urgent. Tanging naitugon ko. Ayoko na muna kasing itama ang maling akala nito. Okay, ikaw if you don't mind. Girlfriend mo ang kausap mo kanina? Yes. I don't know what I have to feel, pero para akong may naramdamang kakaiba sa naging diretsong sagot niya sa akin. So, she is checking where you are right now? Tumango ito. Yes. And who is with you? I mean, ako? Yes. Mabuti hindi silosa ang girlfriend mo. Tanong ko rito. Sorry, I'm just curious. No, she is an understandable girlfriend. Napapatango ako. Wow, cool. I cleared my throat. Anyway, alam ba niya ang tungkol sa marriage? Tumango ako ng bahagya. Yes, actually, we already talked about it. Alam niya na ang kasal natin ay para sa negosyo at isa tong peking kasal. Nangunot ang noo ko. Fake? That's what I've told her. Pero totoo ang papel. You know, Dad, diskumpiyado yun pagdating sa papers. Okay. Napatango na lamang din ako dito. Wait, sabi mo understandable siyang kasintahan. Bakit ayaw sa kanya ng daddy mo? He only wants you to be my wife, Olivia. Napanunok ako sa diretsuhang sagot nito. How about your boyfriend? Alam ba niyang pumayag ka na? Bahagya akong tumango. Yes, may alam siya. He also know that it's just only marriage for convenience. Good. Yeah, good. Pagsang-ayon ko rin dito. One day I will be introduced to you to my girlfriend. Is it okay with you? Tumango pa rin ako. Sure. Tanging naitugon ko dito. Ngunit ang totoo, may iba pa rin akong nararamdaman. I made myself comfortable talking with him hanggang humikab ako nang di ko inaasahan. He smiled. You rest and take a nap if you want. Oo nga. Bigla ako nakaramdam ng antok habang nakikipag-usap sa'yo. Ngumiti ito at ikinangiti ko na rin. Yeah, I admit that I am boring. Huy, wala akong sinabing ganyan ha. Ganito talaga ako kapag busog ako. Okay. Take your nap now and I'm going to the pilot area. Sige. Pagkaalis, lumingon ako sa labas ng bintana. Ang tanging nakita ko lang ay ang magagandang ulap. Sana hindi ako nagkamali sa mga huling desisyon ko. Sana makatagal din ako sa setup na napag-usapan naming dalawa. Nasa loob ako ng fitness healthcare gymnasium kasama ng dalawa kong kaibigan. Pareho nila ako inimbitahan sa araw ng Sabadong iyon. Walang pasok ang mga ito sa trabaho nila, kaya pumayag ako dahil ang tagal na ring panahon simula nang hindi ko yung napuntahan kasama sila. My friends and I always visit that place where I am in the Philippines. We always care about our health, kaya isa yon sa workout and fitness na paborito naming puntahan. Kailan ka nga ulit nagsimula sa trabaho mo doon sa company ninyo? Napalingon ako kay Becca nang magtanong na naman to sa akin. I roll my eyes. Again, on Monday, Becca? Monday. Oo nga, Monday na. So, magiging busy ka na ulit niyan. I guess yes. Huy friend, di ba ikakasal ka na? Umangat ang kilay ko sa tanong ni Maki. Yun din ang alam ko. But I don't know when is the official date of the said ceremony. Hala siya? Bride to be na walang alam? React nito. Na, anong alam ko?
Bahala mga Jones kung kailan. Basta wag na lang tuluyang kakamkamin ng bahay namin. Napapailing si Maki. Feeling napipilitan, friend? Tumango ako. Oo, lalo na sa kalagayan ni Carter. Bakit? Nagtatakang tanong ng dalawa. Well, she has a loving girlfriend. Kaya sa aming dalawa siyang mas napipilitan sa kasal. Parang feeling ko, hinayang ka dyan. Naungunot ang noo na humarap ako kay Maki. Ako talaga ang hinayang? Ngumisi ito at tumango. Yes, friend. Tell us nga, type mo ba ang Carter na yon? Hindi. Diretso kong sagot dito. Hindi nga. Look, friend, in the first place, hindi kagaya niyang magpapatibok ng puso ko. Pangalawa, ayoko sa may sabit na. Pangatlo, ayaw ko makakasira ng maayos na relasyon nila. At panghuli, hindi ko siya type. Ngumisi ang dalawa at napapatango. Ako na may napapakunot noo lang sa dalawa. Ano? Palipat-lipat ang tingin ko sa dalawa. Makawalang sabit ha? Becca, sa tingin mo, hindi yan kakainin bandang huli? Naku Mac, siguro sa ngayon oo. Pero maring natin kung magsisimula na sila sa kanilang bahay-bahayan. Who knows? Kakainin niyang lahat ng yan. Dahan-dahan akong ngumisi sa dalawa kong kaibigan. Hanggang ang pagngisi ko naging tawa. Guys, I assure you, hindi. Hinding-hindi. You know me, right? Ako ang klase ng taong may isang salita. Ay, taray! Maki said while smirking at me. Sige, let us know what will happen next, Besh. Isa pa, may Tamaro pa. Wika rin ni Becca. Huwag na nga nating pag-usapan ng mga imposibleng mangyari. Come on, and let's move for our next workout. Tumayo ako at nauna nang tumungo sa mga Zumba instructor kasama mga matatabang member nila. Hala siya, uso pa palang workout ngayon. Hoy friend, wait. Tawag sa akin ni Maki. Tara na, Bish. Olivia, wait mo kami. Tawag naman ni Becca. Napapailing na lamang ako na nakalapit na sa akin ang dalawa. I know they will continue to tease me with Carter. Ngunit ako na may nagpatay mali siya lang sa dalawa. We joined the Zumba group. Isa rin kasi yon sa nagustuhan namin noon. Fitness Care offers a complete package for all the members. Kaya hindi sayang mga nagpapamember sa pribadong healthcare na iyon. We really enjoyed it. Pagkatapos namin, sabay rin kami nag-swimming sa pool area. Mabuti na lang handa kami na nagpadala ng swimwear. As if, hindi matapos-tapos ang pagbabalik tanaw naming tatlo during our college life hanggang sa hindi pa ako nagpakalayo sa mga ito. Well, guys, na-miss ko ng sobra tong weekend activities nating tatlo. Sa Maldives kasi nagsuswimming ako mag-isa. Sayang at di mo kami inaya. Nagsosolo ka kasi. Patutsyada ni Maki. Tama. At kung inimbita mo ba naman kami, di sana masaya. Di sana nakilatis naman namin at nakilala si Tamaro mo. Tumawa na lamang ako. Anyway, ang alam ni Carter, I am still in a relationship with Tamaro. Oh, talaga? Nanlaki ang matang tanong ni Maki sa akin. Yes. Di ba hiniwalayan mo na siya before you come back here? Yes. Ano ba yan ang kuripot ng sagot mo? Linawin mo nga bakit yun ang sinabi mo kay Carter? Atat namang tanong ni Maki. Oh no, hindi ko sinabi yan. He only assumed. Di ko na lang tinama. Nanlaki ang mata ng dalawang kaibigan ko. Mabuti na rin yun. At least on his mind, pareho kaming may kanya-kanyang relasyon sa iba. At para masabi niya sa girlfriend niya yon. Reason? Sabay tanong ng dalawa. Para hindi mag-iisip ng mali yung girlfriend niya sa akin, lalo na sa kanya. Sagot ko. Paano nga kung mahulog ka? Tanong ni Becca. Imposible. Oh, nothing is impossible, friend. Alam ko kahit di ko pa nakikita isa man kay Fafa Tamaro at Fafa Carter, feeling ko mas kinikilig ako kay Carter, friend. Wika ni Maki na may pagpilantik pa ng mga daliri. At ako naman kay Tamaro. Feeling ko, Besh, susundan ka niya rito at gusto niyang ituloy ninyo ang relasyon ninyo. Wika naman ni Becca. Hindi. Feeling ko mas bagay sila ni Carter. Sila talaga ang bagay na tinadhana. React naman ni Maki. Nako, ano akala mo? Napapayag ako maging pangalawang kaibigan natin sa Carter na yon? Double no. Doon na lang siya kay Tamaro. Tiyak mamahalin siya nang walang kahati sa puso nito. Naging react naman ni Becca. Hindi siya pangalawa kay Carter dahil siyang mas pipiliin kesa sa kabit. Hindi. Seryoso yun sa girlfriend niya. Kaya si Olivia, nararapat kay Carter lang.
Ako na nakikinig, palipat-lipat sa dalawang nagpapalitan ng salita. Naiiling at napapangisi na lang ako dahil sa debatihan ng dalawa na walang patutunguhan at katotohanan. Hey, stop na ha. I told you, imposible mangyari yung sinasabi ninyong dalawa para desisyon kayo? At bakit? Sabay ang mga itong lumingon sa akin at nagtanong. Because I realized that Tamaro is not that kind of man, that I like the same with Carter. Ni isa sa kanila, wala akong magugustuhan. So stop and leave the two men alone, okay? Ay hindi. Basta nararamdaman ko, may spark yan sa inyo ni Carter. Maki said, pilit na ginigiit. Mas hindi. Si Tamara talaga ang nararapat sa kanya at wala nang iba pa. Ewan ko sa inyo. Parang kayo pang may alam sa nararamdaman ko eh. Magsipag-jowa na nga kayo at nang hindi love life kong ginugulo ninyo? Bahala kayo dyan? Inirapan ko ang mga ito. Huy, teka. Ayan, iniwan na naman tayo ng kaibigan natin. Naririnig ko sa mga ito habang papalayo ako. Napapailing at natatawa na lang ako sa dalawa. I am glad that you finally work in your daddy's position, Iha. Napatingin ako kay mommy habang umunguya. Kasalo ko to sa breakfast ng oras na yon. Ako rin ho, mom. Sagot ko rito. Anong nararamdaman mo, anak? Excitement. And bumuntong hininga ako at saka nagpunas ng napkin sa bibig ko. I couldn't imagine working with that company before, pero ngayon na-excite ako, knowing that I will be in my father's office. Kahit hindi pa sa posisyon ni Daddy, I feel happy. That's because Daddy Simon is happy where he is right now. Tama ka, anak. At masaya rin ako dahil alam kong masaya siya na sa wakas matutupad na ang gusto niya. Ang umupo ka sa opisina niya. Ngumiti lang ako kahit pa gusto kong sabihin kay mommy na nalulungkot pa rin ako sa pagkawala ng daddy. But of course, hindi ko sasabihin yon dahil ayokong makita na malungkot si mommy. Kamusta mga itinanim mong ubas, mom? Iniiwas ko na lang ang usapan tungkol kay dad upang dito makaramdam ng lungkot. Ngumiti ito sa akin. Ayun anak, tumutubo na ng konti ang mga dahon nila. I am eager to see them growing. Wow, I'm happy to hear that. Bukas o mamayang pag-uwi ko, sisilipin ko sila at ang mga paninim mo sa mini bahay kubo mo. Sige anak, sabahan na kita. I am glad that I saw my mother smiling genuinely. Iyon ang hindi ko nakikita this past few days, simula nung nailibing si dad. Mas okay na rin ginawa ni mommy na busy ang sarili niya sa pagtatanim ng mga prutas at gulay sa paligid ng bahay kubo nito sa likod ng bahay namin yon. Masaya rin akong nakakasunod ni mommy ang dalawang kasambahay sa pagtatanim ng kung ano-ano. I'm done, mom. Aalis na ako. Wait, ihahatid na kita, anak. Umiling ako rito. No need, mom. Pero I want you to relax. Huwag mo akong alalahanin, mommy. And look, di naman ako sa school patungo eh. Sa trabaho. Natatawa si mommy. You still remember? Lahat ng first day of school mo, lagi kitang hinahatid noon. You really grow fast, Olivia. Hindi na ikaw yung dating baby kong nahihiya kapag first day ng klase mo. Ngumiti ako kay mom. Oo nga, mom eh. Come, at least ihahatid na lang kita hanggang sa kotse mo. She offered. Sure, mom. Hawak kaming dalawang tumungo sa garahe. Mom kissed my forehead. Kung sana kapag nag-asawa ka na anak, bigyan mo na agad ako ng apo. Para naman kapag nasa trabaho ka, hindi ako marulungkot mag-isa. Yun ay dahil may magpapasaya sa akin sa bahay na to. Mommy, natatawang sumulyap ako rito. I hope na hindi lang kayo magpapanggap bilang mag-asawa ni Carter because I'm really hoping tototohanin yung pagkasama ninyo kapag kasal na kayo. Kapag nangyaring ikasal kayo, bigyan nyo na kagad ako ng apo, ha? Oh my God, my mom is hoping for nothing. Ano ka? Ihilingin ko yan araw-araw sa Diyos? Sana bigyan mo na ako ng apo. Namumulang mas natatawa ako. Eh paano kung aksidente, nabuntis nga ako tapos walang ama? Anong gagawin mo? Eh di tuloy pa rin ang buhay. I'm here to you and for my grandchild's side. At saka bakit naman walang ama? Eh nandyan nga si Carter, 'di ba? Siya ang magiging ama ng anak mo. Isa pa, kasal kayo. So bakit magiging wala siyang ama? Tanong nito sa akin. I'm just asking, mom. Dami mo agad sinabi eh. Ikaw naman kasi. Natigilan to at marin akong tinitigan sa mata. Magsabi ka nga anak, may tinatago ka ba na hindi mo sinasabi sa akin? Na alin? Nagtatakang tanong ko kay mommy.
Na may anak kang tinatago sa akin ngayon. Hindi yan imposible dahil sa 2 taon kang di nagpapakita noon sa amin ng daddy mo. Mas lalo akong natawa rito. Mommy, you're making me laugh. Wala po. Promise wala talaga. Kung meron man, hindi ko tatago yun sa inyo. Ah, good. Tara na nga. Atid mo na ako at malilate na ako sa mga unang araw ko sa trabaho. When I finally left the house, napapaisip akong bigla sa sinabi ni Mommy, ang tungkol sa apo. Oh no! Walang pagtatalik na magaganap sa amin ni Carter. Magpapakasal kami dahil lang pareho namin kailangan. Kaya malabo na mabigyan ko siya ng apo. Kung mabibigyan ko man, siguradong hindi si Carter ang magiging ama ng anak ko. Yes, it never happened. Hindi ko hiniling sa Diyos na walang ama ang magiging anak ko. Tunog ng aking cellphone ang siyang gumising sa malalim kong iniisip. Pagkahindo ko ng aking kotse sa Red Lane, sinagot ko kagad ang tawag na iyon. Nagtataka pa nga ako dahil unknown number iyon. Hello? Hello, Iha? Are you on your way to the company? Agad ko yung nabosesan. Yes. Tito Conrad, I'm on my way. Now. Malapit na ho. Good. I am near also. And Carter? Ah, napapatango na lamang ako. Hindi ko kasi akalain na nandun to sa company. Sa unang araw ko, I will introduce you as my future daughter-in-law. Ha, Tito? Tila nabigla ako sa plano nito. Kaya pala ito tumawag. And stop calling me Tito, Iha. From now on, you should call me your dad. Ha? Kasama ko rin ang Mommy Martha mo. Napalunok na lamang ako sa mga naririnig ko sa kabilang linya. Okay, Dad? Good. We finally arrived at the company. Olivia? Sige ho, malapit na rin ho ako. Okay, we will wait for you in my office. You take care. Okay ho, salamat. Sakto nang mawala ito sa kabilang linya, siya ring usad ng mga sasakyan. Nakahinga rin ako sa pagputol ng tawag. Ano ba yan? I feel pressured ha? Sana pala sinama ko rin si Mommy ngayon. Dapat pala pinilit ako ni Mommy ihatid niya ako. Ano ba naman to? Akala ko ipapakilala ko ni Carter sa kumpanya bilang isang bagong empleyado. Hindi ang kanyang magiging asawa. Dad, kung nasan ka man ngayon, nape-pressure ho ako kay Tito Conrad, lalo na po sa kasal na magaganap. Magawa kayang panindigan ni Olivia ang kasal na magaganap sa kanila ni Carter? Magawa naman kaya niyang labanan ang puso niya sakaling maikasal na siya kay Carter? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.